Unang naakusahan ang komanda nitong si Major Demi Tijares at ang sundalo technical officer ng UST ROTC na si Genesis Binagatan. Pero dahil sa kawalan ng ebidensya, agad na-dismiss ang kaso laban sa kanila. Halos 6 na buwan pa raw ang itinagal na investigasyon ng mga otoridad bago sila tuluyang makakuha ng lead sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Ngunit sa tulong daw ng isang hindi nagpakilalang opisyal ng ROTC sa UST, nakipag-ugnayan daw ito sa ama ni Mark at nag-prepare ng detalye na makatutulong upang matukoy yung mga suspect sa krimen. Sabi nila, gumamit daw si Mr. Chu ng dati naming kasamaan sa ROTC, yung nag-quit ba? Ayun, may kwento sa kanya, ganyan. Na kami nga talaga yung gumawa. Na walang involvement yung mga tinitimple nila sundalo. Tapos nasampahan yata ng parang nag-open yata si Mr. Chu ng second set of suspects. Yun, kami na nga. Agad nagpalabas ng warrant of arrest laban sa 6 na suspect na sina Arnulfo Apari, Michael Von Reynard Manangbao, Paul Joseph Tan, Eduardo Tabrilla, Francisco Suelto at Jeremy Dunuan, mga opisyal ng ROTC. Subalit agad na bumaliktad ang dalawa sa mga suspect na sina Francisco Suelto at Jeremy Dunuan para tumayong state witnesses. Samantala, sumuko si Apari noong February 2002. Eduardo Tabrilla, arestado ka sa sana magpatay kay Mark Wilson Chua. Anong pagpatay? Wala naman ako pinapatay. Wala akong ginawang kasalanan. Habang nahuli naman ang isa pa sa mga suspect na si Tabrilla. Wala akong ginawang kasalanan. Ang iba pang mga suspect na sina Tan at Manangbao, tuluyan ang nakatakas at nakapagtago. Itong dalawang to, they have remained at large. So justice has not been served yet. Hanggang sa ngayon, hinihintay pa rin ng pamilya Chua ang pagkakumpleto ng inaasam nilang hustisya. Pero may napala nga ba si Mark sa kanyang pakikibaka noon laban sa maling sistema ng ROTC sa bansa na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan? Sa karumal-dumal na sinapit ni Mark, naging palaisipan daw sa kanyang mga magulang ang mga taong posibleng nasa likod ng pagpatay sa kanilang anak. Bakit ganun katindi ang galit sa kanya? Yun pala, ang laking amount of money involved pala yun. Yung pagka-vulgar niya, siguro ang dami nawala ng dilihensya. Kung susumahin mo lahat kasi kung ang nag-ROTC estudyante is 3,000, tapos 2,000 na lang ang pumapasok, yung nawawalang 1,000 nagiging pera. Di ba napakalaking pera nun? Sir, may susumbong po ako sa inyo. Nababaligtad sa buong ROTC ng eskwela namin. Dahil sa pangyayari, naging sensational ang issue sa loob ng campus dahil lang para imbestigahan ng pamunuan ng UST ROTC at matanggal pansamantala ang mga pangunay na mamalakad dito sa pamumuno ng komanda nitong si Major Demi Tijares at mga cadet officers. Ito ang labis na ikinasama ng loob at ikinagalit ni Manangbao at Tan kay Mark. Dahilan para ito'y pagplanuhan nilang patayin. Pero at that time, narinig naman kami lahat napalitan lahat. Yung nga lang, hindi tatakbo ang ROTC nang wala. Wala kami. Na-reinstate kami. Kasi Mark, ayaw tumigil. Sabi ko tulad siya office, nag-interview ko siya para sa ganyan. Gusto niya kasi baguhin yung system Kaso, hindi mo nga pwede baguhin yung system hanggat nasa labas ka. Kailangan nasa loob ka. Sige, kung gusto mo ganyan, maging cadet officer ka. Yun ang naisip nilang paraan. Sinunggaban daw ni Mark ang hamon ng mga suspect na sumali at subukang maging isang ROTC officer. Sa kagustuhan na rin ito na mabago ang sistema ng ROTC. Ngunit wala siyang kaalam-alam na ang lahat pala ay isang patibong lamang. Hindi ako naniniwala na isang 17 at 20-year-old na mga estudyante ng UST, isang Catholic school na isang hindi naman isang magaling na eskwela ng Katoliko,
mga uusbong nalalabas sa mga ganyang klaseng demonyo na nagagawa nito. Ayon kay Tony Calvento, ang kolumnistang masigasig na tumutok sa kasong ito, naging mahina raw ang ebidensya at walang testigong direktang nagtuturo sa mastermind sa pagpaslang kay Mark Wilson Chua. Kasi ang ating judicial system ay kailangan talagang ang importante testigo. We cannot go on speculation. We cannot just go on ang lakas ng pakiramdam ko na sila na yan. Kailangan talaga may positive identification. Hindi lamang preponderance of evidence, pero kailangan talaga beyond reasonable doubt. Noong March 2004, nahatulan si Arnulfo Apare Jr. ng pitay sa Sanang murder. Pero dahil suspended ang death penalty noon, naibaba ito sa habang buhay na pagkakabilanggo. Napawalang sala naman ang iba pang mga akusadong sina Jeremy Dunuan at Francisco Suelto dahil sa pagiging pangunahing testigo ng krimen. Dahil naman sa tuwirang pag-amin ni Eduardo Tabrilla, napababa sa homicide ang kasong isinampa sa kanya. Habang ang dalawa pang akusadong sina Michael Manambao at Paul Tan patuloy pa rin pinaghahanap ng batas. Maglalabing 1 taon na ang nakalilipas matapos ang karumal-dumal na krimen. Yung father ni Mark, after the hearing, niyakap na si Tabrilla. So I was asking, bakit binibefriend mo pa yung pumatay sa anak mo? Ako yung galit na galit. Biruin mo, murderer ng anak mo, papatawarin mo. But then, nangyari lang yung after few months, namatay na rin yung father kasi. Kaya siguro yun ang na-feel niya. Nung makapaniwala na kaya ng tatay ni Mark yung ganun. Kaya niyang sabihin sa akin yun. Pero yun, pinatay namin yung anak niya tapos ganun-ganun lang napatawad niya. Ang huling word sa akin ni Mr. Chu, Ed, ako lang wala na ako ng buhay. Ikaw bibigyan kita ng panibagong buhay na. Dahil sa pangyayaring ito, binasag ng Mark Wilson Chua murder case anong pang mainit na isyu tungkol sa tuluyang pag-abolish ng ROTC sa mga universidad at kolehiyo. Dito po ang abolish, patuloy na manawagan ng pag-abolish ng ROTC. Naging sunod-sunod ang pag-walkout ng mga kadete sa kanilang mga training kada linggo. Kaya naman nagbigay daan ito para pag-aralan at repasuhin ang batas tungkol sa programa ng ROTC. Kinalaunan, nagkaroon ng bagong mukha sa programa. At ang ating kongreso at ating mga mambabatas ay na-realize nila na siguro it's about time to put an end to this para mahinto ang corruption at an early age. In fact, si Mark he doesn't want ROTC to be abolished. Gusto niya yun, love niya yung ROTC. Love niya yung military training, love niya yung military life. Gusto nga niya maging presidente ng Pilipinas noon eh. Mahal niya, gusto lang niya yung ma-reform, matanggal lang yung mga maling gawain sa ROTC, but he loved the ROTC. Bagamat halos sarado na ang kaso, paniniwala ng ilan, hindi pa tuluyang nakakamit ni Mark ang tunay na hostisya. Itong mga to, estudyante, bata, kung wala nag-utos, you think magagawa nila yon or walang nag-assure sa kanila, walang magbaback up sa kanila, di ba? Marami pang dapat nalagot yan. Ako'y naniniwala that there is still the divine justice na meron tayo na bandang huli, lahat ng ginawa mo ay pagbabayaran mo. Sa ginawang kabayanihan ni Mark, maraming kumilala sa kanyang ipinakitang tapang. Ginawaran siya ng iba't ibang mga posthumous awards at pagkilala mula sa University of Santo Tomas, mga organisasyon at maging sa Armed Forces of the Philippines. He was a hero, although namatay siyang as maraming achievement, maraming binigay sa kanyang awards, medals. Ano yun yung mga yun, di ba? I lost my son. Sa isang krimen, madalas ay isang mapait na alaala at pagkabigo ang iniiwan nito. Subalit sa pagkamatay ni Mark,
isang maling sistema ang naituwid at nagbabago sa sistema ng ROTC sa bansa. Magandang gabi. Ako si Martin Andanag. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classics.